Apostle June Perez is the senior and founding pastor of the Jesus Christ the Glorious Savior International Ministry, also known as the Glorious Church, a full gospel non-denominational independent missionary church. He pioneered and established churches nationwide in the Philippines, in the island groups of Luzon, Visayas, and Mindanao, and continues to increase numerically. Apostle June Perez graduated and was ordained as a minister of the gospel at Antioch Bible Training Center. He was licensed as a minister under the International Word Fellowship from Tulsa, Oklahoma. He received his honorary master's degree in theology and was awarded with the title Doctor of Divinity under the Open Seminary in California, USA. He received his theological degree at the Development Academy for Pastors in Padua, Italy. He is one of the Board of Trustees and Directors of Harvest International Ministry. He is a vision keeper of the Elevate Apostolic Network Philippines. He also taught at Asia Bible College, Living Word Mission, and other Bible schools. He served as a mentor of the Glorious International School of Leaders Training Program, which was founded by him and his wife, Reverend Anna Karen Perez, last February 2011, in fulfillment of a vision to equip more brethren to be the leaders of the end-time generation. He continues to serve by equipping and empowering the fivefold ministers and mentoring disciples and fathering the next generation. Reverend Anna Karen Perez, or known as Karen Perez, is the wife of Apostle June Perez, co-founder and associate pastor of Jesus Christ the Glorious Savior International Ministry, or known as the Glorious Church. She's an alumna of BMVTC, a recipient of an honorary degree in Masters of Divinity, a Bible school administrator and instructor, a spiritual mentor, a spirit-led preacher of the Word, and a missionary who travels regularly with Apostle June Perez. With over 20 years of service in the ministry, she boldly speaks the Word of God with sensitivity and humility. Her heart is to see people embrace and to love the Word of God. For over long years of God's faithfulness, Apostle June Perez had proven that it is the Holy Spirit at work through him and in him. With a strong desire and gift towards winning souls, he and his wife, First Lady Anna Karen Perez, travel and minister around nations worldwide, doing evangelistic meetings, conducting revivals, acting as conference speakers, mentoring pastors of the pastors nationwide in the Philippines, as well as in nearby nations in Asia, Europe, Canada, North America, and the United Kingdom. Ladies and gentlemen, Apostle June Perez and Reverend Anna Karen Perez. Thank you po, Pastora. Sige po, makakaupo na po tayo. Sino po yung nandito kagabi? Taas nga yung kamay nung nandito kagabi, yes. Hallelujah. Kumilos po ang Diyos kagabi at naniniwala ko na mas kikilos ang Diyos ngayon. Amen? Manalangin muna po tayo sandali. Panginoon, maraming salamat po dakilang Diyos sa oras na ito. Patuloy ko pong dalangin, Ama, na ang salita mo ang maiyahayag. Ikaw ang makikilala, ikaw o Diyos ang patuloy na magpapala. Maraming salamat sa oras na ito. Hayaan mo, Lord, that your word will be revealed today. Continue to elevate your people. Continue to strengthen your people. May you continue to reveal the plans, things that you want us to accomplish in these last days. We honor you, we bless you, Father God, for blessing us, for allowing us, Lord God, to minister to your people, to serve your people, O God. Be glorified in our midst. Be exalted in our midst. Salamat dakilang Diyos. Sinasamba kita, pinupuri kita. Hayaan mo, Lord God, na patuloy kang magministeryo sa hapong ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Pwede ko bang i-request yung keyboardist? Yung pong bata. Thank you, Lord. Are we ready to receive the word? May I acknowledge all the pastors and leaders. Pagka pastors and leaders po tayo, manggagawa tayo sa simbahan ng Panginoon. Taas nga po natin ang kamay natin. All of us. Sige po, leaders and workers. Okay, so 95% po. So magsasalta po ako sa mga leaders ngayon. Amen po. Thank you, Jesus. God is good. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Psalm 78.
Psalm 78 verse 72. Pakibasa po nating lahat. 1, 2, 3. So he shepherded them according to the integrity of his heart and by the skillfulness, and guided them by the skillfulness of his hand. I believe that it is important that leaders must develop both integrity and skills in order to lead effectively. We are called to lead. Everybody can preach, everybody can, minister, but not everybody can lead. Are we here? God is calling for people who will lead. You will lead your family, you will lead your children, you will lead your community, you will lead the nations. God is looking for leaders who will lead with integrity and skills. Could we say integrity and skills? Napakahalaga po sa buhay ng isang manggagawa na mayroon siyang integridad. Pag sinabi pong integridad, David's leadership succeeded because he used both his heart and his hands. His outward skill and inward integrity. Pag sinabing outward skill, yung kanyang galing, kakayahan, talento. Ito yung skills. Yun namang inward integrity, ito naman yung kabanalan, tapat, totoo, tunay. Dalawa po yan. If we want to lead our church, if we want to lead our family, if we want to lead the nations, if we want to lead the community, if you want to lead the people that surrounds you, we need to have a strong integrity and skills. Are we here? Pag sinabing skill, outward skill, naroon sa iyo yung galing, kakayahan, totoo. Pero hindi doon natatapos yun. Kailangan mayroon kang tinatawag na inward integrity. You will live with purity. You will lead the people with sincerity. You will lead the people of God with humility. You will lead the people of God filled with love. Are we here? You will lead the people of God with discerning. And you will lead the people of God into the presence of God in His name. Amen? So, nakikita nating lahat dito, this is the outward skill. Binigyan ka ng talento. Binigyan ka ng kakayahan. God has given you the capacity. God has given you the ability. God has given you the giftings. Are we here? You are all gifted. We are all gifted. Are we getting something? May mga kanya-kanya tayong regalo. Hindi natin pwedeng ikumpara ang regalo ni Pedro sa regalo ni Juan. Hindi natin pwedeng ikumpara ang regalo ng bawat isa sa atin. We have different kinds of gift. The gift of God is variety. Are we here? So listen to me carefully. It is very important that we as a Christian called by God to lead, we need to use the gift. If you will not use the gift, magiging kawalan sa buhay mo yan. Why? The more we acknowledge the gift, the more we honor the giver of the gift.
He is the giver of the gift. Are we here? So the more you use the gift, the more you utilize the gift, the more you allow God to use that gift, the more you honor and the more you glorify the giver of the gift. He is the giver of the gifts. Are we here? Could we say amen? So makikita natin dito, David excellence leadership combined with heart and hands. Kailangan gumagawa ka rin. Nananalangin ka, pero trumatrabaho ka sa ubasan ng Diyos. Nananalangin ka ng kaluluwa, pero kailangan humahayo ka. Amen? Nananalangin ka ng karunungan, pero kailangan ibinabahagi mo ang karunungan. Are we getting something, people of God? Nandiyan po ba kayo? So ang isang tunay na tinawag upang maging tagapanguna, tagapangasiwa, ay dapat makitaan at magkaroon ng kabanalan at kakayahan. Sabihin natin kabanalan at kakayahan. Okay, meron kang kakayahan. Okay. Ngayon, because my topic today is the heart of a leader. Okay, lahat po tayo, wala tayong gustong maranasan kundi mapuno tayo ng presensya ng Diyos. And after that, God will fill your heart. What's next? Of course, you are called to what? To impart, to influence. Amen? To bring impact to the nations. Amen? And to develop this godly leadership, skills, and inward integrity, number one, you need to value excellence. You need to value excellence. Don't settle for average. Meron pang bagay na gagawin ng Diyos. Meron pang idaragdag ang Diyos sa buhay mo. Meron pa siyang gagawin sa buhay mo. Don't settle for average. That's number one. Lagyan natin number one. Why? Kuminsan kasi, kaya tayo kuminsan nagiging pumapasok yung tinatawag na limitation para bang natuto na tayo doon sa pwede na yan attitude. Okay na yan. Pwede na yan. No. Kailangan don't settle for average. It means that you are ready to pay attention for details. Kailangan nakakasunod ka. You must be a person and a woman of obedience with accuracy. Sumusunod ka in details. Nakakasunod ka sa instruction ng Lord. Nakakasunod ka sa direksyon ng Diyos. What are the directions of God in your life this year 2018? Amen? Pay attention for detail. Ayusin ng mabuti. Ano ang dapat ayusin sa ministry? Ano ang dapat i-follow up? Ano ang dapat ituro? Ano ang dapat ano yung mga dapat alisin at ano yung mga dapat baguhin? We believe that this year is a season of change. Whether we like it or not, we are called to change. Listen to me, look at me. If you stop growing, you will stop leading. I said, if you will stop growing, you will stop leading. If you want to lead the nation, if you want to lead your community, if you want to lead your community and values and provinces, nations upon nations, I believe that these nations called by God as ascending nations, we are trained locally and we send the people globally. Are we getting something? I want to deposit this anointing upon you right now. Okay? Hindi lamang po sa mga foreigner tinawag, tayo po tinawag. Mga Pilipino ngayon ang nagra-rise in these last days. God is raising up the Filipino people right now to be what? To be a man and a woman of influence, to impart the salvations that we have received from the Lord. Kaya kailangan we are trained. We are motivated. We are being taught by the word. Listen to me. Pay attention for detail. Suriin mo ng maayos. Tiyakin. Pag nagsimula kang gumawa, you need to have a double check mentality. Are we getting something?
Kasi pag sinabing double check mentality, alam mo, ano yung bagay na sira? Ano yung bagay na pupunuan? Pag sinabing double check mentality, sensitive ka sa pangangailangan ng Diyos. Amen? It means, kapag tinawag ka, value excellence, it means you go for an extra mile. Mayroon pa, kapatid. Mayroon pa. You go for an extra mile. Sometimes God is stretching us. Ini-stretch tayo ng Lord. Kung pwede pang dagdagan, kung pwede pang punuan, kung pwede pang higitan, kung pwede pang ayusin, makes an extra effort. Nandiyan po ba kayo? Nandiyan pa kayo? Don't settle for less if God prepared the best. I said, if God prepared the best, don't settle for less. Marami pang bagay na gagawin sa career mo, sa job mo, sa networking mo, sa ministry mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa kapatid mo. Look at these people of God. What can you see in your life 5 years from now? What are the things that you can see right now, 5 years from now? What are the things that you accomplishing 5 years from now? Ano yung bagay na gusto mong mangyari? Ano yung bagay na nakikita mo 5 years from now? Hello? Ano yung gusto mong maranasan 5 years from now? Ano ang nakikita mo sa sarili mo mula ngayon, 5 taon, bago dumating ang 5 years? Ano ka na? Hello? Are we here? Ano yung bagay na nagugusto? Ano yung bagay na ina-anticipate mo? What are the things that you are anticipating? Ano yung bagay na ina-expect mong mangyayari? Ano yung bagay na ina-anticipate mong ma-accomplish mo? Ano yung nakikita mo sa anak mo 5 years from now? Ano yung nakikita mo sa leaders mo? Magdodoble ba yan? Magtitriple ba yan? How can you manage this kind of volume of people? We share the gospel, we disciple the people, we mentor the people. If the people came, kapag dumating na ang multitudes, how can you manage and lead multitudes? We need to go deeper. We need to go higher. We need to grow. That's why Peter says, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We need to grow. Why? Because if you stop growing, you stop leading. And if you stop leading, you start deteriorating. Pag nagsimula ka ng lumago, magsisimula ka ng umakay. Humihinto ang pag-akay sa pamumuno, humihinto ang pag-akay sa pamilya, humihinto ang iyong impluensya if you stop growing. Are we here? Nandiyan po ba kayo? Can I continue this message? So kung titignan po natin mga kapatid, pinakita po sa ating lahat dito ngayon that we as a people of God called to lead. In 2 Peter chapter 3 verse 18. Thank you, Father, for your word. But grow in the grace. It is a command that you need to grow. It is a command that you need to grow. Amen? Tayo pong lahat tinawag para lumago. Tayo pong lahat tinawag para mag-mature. In the grace. So kapag lumalago ka na, hindi ka pwedeng magmalaki dahil nasa biyaya ka. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung growth, maturity, because it's all by the grace. But you are commanded by God to grow. Amen. In the knowledge of our Lord Jesus Christ. We need the knowledge of the Lord Jesus Christ. Could we say amen? Yun ang sinabi ko kagabi. That knowledge, wisdom and knowledge will be the stability of your time. In times of crisis, in times of shaking, in times of trouble, in times of hardship, in times of testing, in times of suffering, in times of promotion, you will still be secured and established. Amen. Dumarating yan.
Yes, we can rebuke. Yes, we can use the name of the Lord. But sometimes your faith alone will be tested. Personal ang relasyon natin sa Diyos. Hindi ka pwede makiangkas. Hello? You need to work out your salvation with fear and trembling. You need to work out your prayers, your prayer life with fear and trembling. You need to work out your fellowship with God with fear and trembling. You need to work out your prayer and fasting with fear and trembling. You need to work out your networking with fear and trembling. Are we here? Lahat tayo mandato ng Diyos that we are called to grow in the grace and in the knowledge. People of God, if you set aside the knowledge of God, growth will not come. Are we here? Could we say amen? So meaning to say, if you start growing, you need to, listen to me carefully. You know, you need to value the Word of God. First and foremost, yun ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang namumuno. Kailangang mahal mo ang salita ng Diyos. Mahal mo ang salita ng Diyos. Nung ako po ay nasa China, way back 1990s, wala pong Biblia. Ang isang Biblia, kinokopya ng 300 tao. From Matthew chapter 1 to chapter 6, kokopyahin ng isang tao yan sa kamay. Chapter 6 hanggang chapter 10, kokopyahin na naman ng isa. You know, that's my first ministry. God called me to smuggle. I'm a smuggler of the Bible. Nag-i-smuggle ako ng Bible dito sa China noon. You know? Because ito yung kailangan ng mga tao ron. They need the written word of God. Tayo sobra-sobra ang ating mga Biblia. Sobra-sobra ang salita ng Diyos sa ating mga kwarto. Halos inaamag na. Allow me to say this. Do you still love me? Ito yung katotohanan. Punong-puno tayo ng salita ng Diyos sa bahay, pero walang nakikinabang. Panahon na ito para ikaw mismo makinabang ka sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Hello? Value excellence. Number 2, demonstrate consistency. There must be a demonstration of consistency. Pag inumpisan mo, tapusin mo. Hello? Not being a double-minded. Matutunan nating tapusin ang anumang bagay na naumpisahan natin. Do what you say attitude. Pag sinabi mo, tayuan mo. Pag ipinangako mo, kahit umuulan, bumabagyo, pumunta ka. That's integrity. Why? Because the Bible says, let your yes be yes and no be no. Para wag tayong mapulaan, tayong mga born again, malaki ang ating pananagutan. Nung ma-born again ka, kapag nakarinig ka ng mali, born again pa naman. Bakit nung katoliko ka, nung nagkakamali ka, hindi nila sinasabing, katoliko pa naman? Hindi ba? Ang laki ng pagkakaiba. Nung iglesia ni Kristo tayo, kahit magkamali ka, sumirko ka ng 10 beses, wala silang pakialam. Pero ngayon na born again ka, late ka lang. Uy, born again pa naman, late pa. Hello? Hello? Bakit ganoon ang tingin sa atin? Because you are the light of this world. You are the salt of this world. Look at this. Ilaw ka. Hindi ka iniilawan. Ikaw ang ilaw. Ikaw ang asin. Hindi ka inaasinan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Demonstrate consistency. Demonstration. Kailangan magkaroon po tayo ng attitude na anumang bagay na inumpisahan natin, tatapusin natin. Amen? Kung hindi matatapos, dumating ang Lord, at least meron kang inumpisahan. Kung ano yung darat na ng Diyos, kung ano yung makikita ng Diyos, kung ano yung bagay na masasaksihan ng Diyos, ang mahalaga, hinakbangan mo ang pananampalataya mo sa harapan ng Diyos.
Demonstration. Kaya sabi ni Apostol Pablo, for I determine not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Woo! Determinado ang isang mananampalataya. You always think for big. Don't settle for less if God gave you the best. Amen? Could we say amen? Are we here? Kaya napakalaga pag pumasok ka sa demonstration of consistency, you need to practice. You need to have a lifestyle of practice. Practice makes perfect. Practice demands discipline. Hindi naman kagad nandun ka eh. Hindi naman kagad magaling ka. Walang nagsisimulang magaling sa atin. Lahat tayo nagsimula sa mababa. Wala kagad na nakatayo. Maraming gusto nakatayo kagad. Umupo ka muna. Lumuhod ka muna. Manalangin ka muna. Palakpakan po natin ang Diyos. Look at this. Hindi ang ministry, hindi instant pack. Meron ka nang nakikita. Wala. Isa man sa atin dito, walang nagsimula ng nakatayo. Lahat nakaluhod. Nagsimula tayong lahat sa mababa. Nagsimula tayong palagi sa pag-iyak. It is better, listen to me carefully, if God called you to be a leader in this nation, if God called you to be a leader in this city, if God called you to lead your community, it is better to come to God with your knees rather than your feet. Humility connects you to the heart of God. Palakpakan natin ang Diyos. Demonstration of consistency. Ano yung mga bagay na pinledge mo last 2 weeks ago? Last month? Last year? Ha? Wala nang nag-aamen. Hindi mo pinangako yan sa pastor mo. Hindi mo pinangako yan sa pastor mo. Ano yung mga binitawan mo? Hindi ko naman sinabi personally kay pastor, basta sinabi mo yan sa Diyos. Ano yung mga pangakong binitawan mo? Ano yung dapat mong ayusin? Start reevaluating your stand. Start allowing God to search your heart. Lord, search me. What are the things that I need to do? Ano yung mga bagay na nakaligtaan kong gawin? Ano yung mga bagay na dapat kong ayusin? Ano yung dapat na ibalik? Number 3, never stop improving. Meron pang ibibigay ang Diyos. Never stop improving. That's number 3. There is always a room for improvement. Hindi ka mananatiling ganyan. Aangat ang buhay mo. Tataas ang buhay mo. Gagamitin ka ng Diyos ng malakasan. Hindi ka mananatiling nasa 4 na sulok lang ng simbahan. Hahayo ka. Gagawa ka. Pagpapadala ang Diyos sa iyo. But you must and never stop improving. There is always a room for improvement. As long as you can, challenge yourself. Kailangan ko minsan, you need to challenge your excuses. Marami tayong dahilan. Bakit na late? Bakit hindi ka nakapunta? Bakit hindi ka nakadalo? A lot of excuses. God doesn't want your reasoning. God doesn't want your excuses. He wants your total obedience before God. Wala nang pumapalakpak dito. Huwag kayong matutulog. Challenge your excuses. Ano yung mga bagay na nakasanayan natin? Na naging parang you learn how to live with. Para bang natutunan mo nang ipamuhay yung mga excuses na yon. Kaya hindi ako nakapanalangin, pagod ako ngayon. Kaya hindi ako nakapag-cell group ngayon, pagod ako. What are the excuses that you are used to say? Ano yung mga excuses kuminsan, na mga dahilan na kuminsan, we miss what God has planned for you? Ha? Can I pitch? Okay lang po ba kayo?
Evaluate mo ang tayo mo ngayon. 2018. Bukas August, November, August, September. Isang buwan na lang, bear na naman. July tayo ngayon, right? Isang buwan na lang, August, bear. September, October, November. 3 months to go, Christmas na naman. Ano yung mga bagay na na-accomplish mo? Ano yung bagay na it is being neglected? Na hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon? Ha? 1 month to go, September, na ang bilis po ng panahon. Hindi niyo po ba napapansin? We need to redeem the time. God is coming. Never stop improving. Learn to remain focused. Why? Because focus gives you the energy to handle pressure. I said focus will gives you the energy, the strength to handle pressure. Don't tell me na walang pressure na dumarating if you're paying the bills of your children. If you are start paying the bills of the schooling of your children. Pag nagsimula ka na magbayad ng mga bills, there is always pressure but there is always promise. Pressure plus promise plus provision. But you need to handle the principles. Are we here? Never stop improving. Focus is important. Why? Because if you are a man and a woman of focus, focus will elevate you. Can I say something? Focus will elevate you. Focus will increase you. Kaya sabi ng Lord, fix your eyes. Focus your eyes. Kanino? Unto Jesus. He is the author, the finisher. Look at this. If God is a finisher, God is calling these people a finishing generation. Palapakan natin ang Diyos. We are called to be a finishing generation. You've started right, finish right. Nagsimula ka ng tama, magtapos ka ng tama. Maraming nagsimula ng tama, nagtapos ng mali. Marami namang nagsimula ng mali, natapos ng tama. Yun ang maganda. Are we getting something? Could we say amen? There is no now condemnation to those who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Look at me. If we started right, let us finish right. Ano man yung bagay na naumpisan, if you miss the mark, if you miss hitting the mark, reposition yourself. Go back and start, Lord, patawarin mo ko. Balik ka uli and start fighting the good fight of faith. Remember, when Paul says, fight the good fight of faith, the fight that you are fighting is a good fight. It's not a bad fight. It's not a chance fight. It is a good fight. Meaning to say, the fight that you are fighting is a winning fight. Palabara din ang Diyos. Yung laban mo, panalo ka na. Yung laban mo, panalo ka na. Ang taong panalo na, nagpupuri na yan. Sumisigaw na yan. Nagpapasalamat na yan. You need to know who you are. May ginawa na ang Diyos sa atin. Of course, 2,000 years ago, the battle is over. But still, there's a war to be won. Are we here? Amen. You need to exercise your faith. You need to put action into what you are believing. You need to put action. Kailangan ipamukhay mo. Aksyonan mo yung pananampalataya mo. Hindi ikaw ang magbibigay ng accomplishment. Ang Diyos. Ang Diyos, hinihintay niya lang kung paano ka hahakbang. Focus. I
I said focus. If you want to go for higher, never stop improving. Never stop improving. Matanda na ako. Bakit? Sino bang hindi matanda? We used to justify that. Senior na ako. Ako ilang taon na lang, magsisenior na. Are we here? 13 years po ang gap ko sa asawa ko. Huwag nyo nang itanong kung anong edad. Are we getting something? But I still believe that God has more. I never stop believing. Why? Because if you stop believing, you stop growing. And if you stop growing, you stop leading. Ulit ko. If you stop believing, kapag nagsimula ka ng humintong manampalataya, kapoy ba kaayo? Ayaw mo na. If you stop believing, you stop growing. Alam nyo, faith comes by hearing, right? Are we here? If you stop believing, of course you will stop growing. And if you stop growing, you will stop leading. Ministry is influence. Kung wala kang boses sa tao mo, you need to search your heart. Because I believe that before influence will come, there must be a relationship. Strengthen your relationship to God. Your vertical relationship to God corresponds to your horizontal relationship with others. If you don't have and if you don't strengthen your vertical relationship to God, how can you strengthen your horizontal relationship with others? Hello? Paano mong i-impart? You cannot impart and you cannot give what you don't have. Alam niyo po, I'm enjoying what I'm saying right now. You're so attentive. Attentive po kayong lahat. Listen to me carefully. Don't stop improving. Meron pang bagay na inilaan ng Lord sa iyo. Why? Because focus, expand your territory. Ano yung mga bagay na na-miss mo? Refocus. What are your dreams? What are your vision? Ano yung pangitain mo? Ano yung mga panaginip mo? Ano yung what are your directions? What are your plans? Ano yung plano mo? Okay na ako dito. What are the things that you receive from God? Are we getting something? Ngayon, reevaluate. Ano yung mga bagay na gusto mong ma-accomplish ng Lord sa buhay mo ngayon? Could we say amen? This year is a year of expansion. I said this year is a year of expansion. Kuminsan, kaya sabi ko madalas, a history maker, a note taker, is a history maker. Kahit sino pang nakatayo, I've learned how to read and study and taking notes. Hindi mo pwedeng i-memorya lahat yan dito. Ilagay mo sa puso. Pag nilagay mo rito yan, head yan. Head faith instead of heart faith. Are we here? Number 4. Always give 100%. 100%. Pag lumatag ka, nangaral ka, nag-visit ka, nag-disciple ka, nagbigay ka ng ikapo mo, hindi mo babawasan ng ikapo mo. Wala nang nag-aamin, ang mga pastor na lang nag-aamin. Hello? Always give 100%. Why? That's the start.
I said, that's the start. Amen? Kasi alam nyo mga kapatid, leadership needs to be developed. Nandiyan ba kayo? Kaya nga it contaminates once that you are, halimbawa napunta ka dito, wala pang sinasabi yung pastor, na-encourage ka na. Alam mo na merong ginawa ang Diyos. Amen? Could we say amen? Kailangan wag tayo maging kontento. Why? Because I believe that the enemy of right is good. The enemy of right is good. Maganda, pero yan ba yung matuwid? The enemy of right is good. Bantayan po natin palagi yan. Why? Because good is dangerous when right is neglected. Nandiyan ba kayo? Ang mahalaga matuwid. Hello? Tumaya ka sa loto, good, nanalo ka. But that is right? Is that right? No. Hoy, kalooban ng Diyos to, bibigay ko naman sa Diyos ang ikapo ko. Pero yung paraan, yung method, yung sistema. Amen? Nandiyan ba kayo? Are we here? Why? Because it is possible to do good thing, but it wasn't the right thing. Amen? Pag binigay na mandato sa'yo ng Diyos, kunin mo. Tama yon. Hindi lahat ng gumagawa ng good, right yan. Kailangan magdi-distinguish mo. Halimbawa, sabi ng isang nanay, anak, aalis ako ha. Maglaba ka. Dumating yung nanay, anak, nakapaglaba ka na ba? Hindi po, nagluto na ako. Anak, sabi ko maglaba ka. Isang araw na naman, umalis nanay. Maglaba ka ha. Bumalik yung nanay. Pagbalik yung nanay, nakita niya yung anak, naglinis. Naglaba ka na ba anak? Hindi po, naglinis ako. Ano ang bagay na ipinagagawa ng Diyos sa'yo? Maraming gumagawa, pero ang tanong, yan ba ang ipinagagawa ng Diyos sa buhay mo? Are we here? Could you say amen? Nandiyan ba kayo? Ito naman, do not confuse right with famous. Hindi porket famous, tama. Hello? Halimbawa sa kabataan, famous kasi yung magsusuot ka ng nakalabas ang pusod mo. Kahit na magkaroon ka na ng sinisikmura ka na at nilalamig na yung bilbil mo, tinitiis mo pa rin kasi famous, uso. Pero hindi tama. Are we here? Do not confuse right with famous. Or do not confuse right with big. Madali ang paglaki. Madali ang pera. Hindi po ganun. Madali ang promotion. There is always a price to pay for truth. Palapakan natin ng Diyos. Are we here? Could we say amen? Amen. So, number 5, display integrity and sound ethics. Kailangan may integridad ang isang mananampalataya if you want that God will bless thy ministry, your family. Kasi pag sinabing integrity, it involves honesty and wholeness. Dapat ka sa pagsasalita mo, may nakakakita man o wala. Hello? Dapat ka sa sinasabi mo, may nakakakita man o wala. Pastor, paano yung mga nasabi kong hindi tama? Mag-repent ka. Ganun lang kasimple yun. Integrity means keeping your promises to God and to others. Nangako ka sa Diyos eh. Alam niyo po, ito na po kadalasan ang nakikita natin ngayon. Marami makikipag-usap pero hindi
hindi sila tumutupad sa usapan nila. Kita tayo na, alas 3, alas 4, brada, pero hindi sisipot. Ganyan ang mundo. Wala na dito yon. Sabi natin, wala na dito yon. Hindi ba na-experience yan? Makikipag-date kayo, meron kayong meeting sa mga business partner ninyo, pagkatapos hindi darating? That's the world patterns. Paraan ng sistema ng mundo. Are we here? Amen. Bakit mahalaga ang integrity? Sabi po sa Psalms 26:11, but as for me, I will walk with my integrity. Anong sabi niya? Ngunit ako, ang pasya ko'y matuwid, ang gagawin ko. It is a choice to walk with your integrity. Dedesisyonan mo yan. I will walk into my integrity. I will never compromise the word. I will never compromise every sins. I will never compromise every worldliness. I will never compromise. Hindi man nakatingin si pastor, hindi man nakatingin si pastora, I'll choose to live a holy life. Hello? It is a choice. Bakit? If you walk with your integrity, listen to me, people of God. Napakalaga pa. If you walk with your integrity, sabi niya, he who walks with integrity walks securely. Proverbs 10:9. He who walks with integrity walks securely. It means that the steps of a righteous man are ordered by the Lord. He who walks with integrity walks securely. Palakihan natin yung securely. It means that every step of your feet that will tread upon, it will be secured. Every steps of your feet that will tread upon, it will be established. Every steps of your feet that will tread upon, it will be yours. Why? Because you walk with integrity. Sa'yo, tapakan mo. Pero balikan mo. How's your integrity? How's your integrity? Nandun po ako sa UK last June. And I was ministering. And there's a pastor visited me. Sabi niya, Pastor, yung isang church doon, sa Methodist Church, nag-resign yung Korean pastor. So, anong pastor? Ayaw mo bang pastoran yun? May building na. May tao na. Sabi ko, Pastor, hindi yun ang pinagagawa ng Diyos sa akin. Paano yung building? Pabayaan mo yung building. Ang malaga matumbok mo yung bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyo. It's not about the material things. Pumunta ako sa Sunderland, nangaral ako. Isang lugar na naman po ito. Last year, I ministered into the church. And this year, nung bumalik ako, they don't have pastor. Kinausap ko. Sabi ko sa inyo, bakit si pastor? Wala. Hindi na nagpastor. Nag-resign. Bakit nag-resign? Hindi na siya kayang suportahan ng mga tao. Umiyak ako. Ang Diyos ang sumusuporta sa mga sumusunod sa Kanya. Hello? Thank God for your tithes. Thank God for your seed. Thank God for all your offering. But that is your obligation. That is your personal commitment with God. Bring your tithes into the storehouse that there may be food in my house. Prove me now in this if I will not open for you the windows of heaven and pour out such blessings that there will be no room to contain it. That is your responsibility before God. Tithe belongs to God. When you give your tithes, God protect your harvest. But when you give your seed, it releases your harvest. Woo! Integrity. Keeping your promises. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. He who walks with integrity walks securely. Do you want that your destiny will be secured? Do you want that your job will be secured? Ngayon pa lang na nag-aaral ka, patapos ka na,
What do you want to see in your life 5 years from now? What do you see in your life? What do you want to see in your life after your graduation? Anong gusto mong makita na bagay na gagawin ng Diyos? He who walks with integrity walks securely. Walks securely. Ang sabi naman ni David, the steps of a righteous man are ordered by the Lord. The righteous man. Ang sabi niya, righteousness. It is not just a simple doctrine. It is your divine position in Christ Jesus. Amen. Are we here? Integrity. Why? Hindi lang ikaw ang apektado. Sabi niya, the righteous man walk in his integrity, his children are blessed after him. Sino may gusto nun? Proverbs 27. Sino may gusto nito? Ha? Proverbs 27. Come on. Hallelujah. Proverbs 27. He who walks with integrity, his children are blessed after him. Nandiyan ba kayo? Could you say amen? Pag nagsimula ka mamuhay ng may integrity, ang anak mo pinagpapala. Ang kaapu-apuhan mo pinagpapala. Okay, basa. 1, 2, 3. Hindi ka natatakot sa magiging kinabukasan ng anak mo. Hindi ka nangangamba sa magiging kinabukasan ng anak mo. Hindi ka natatakot kung saan magtatrabaho ang anak mo. Alam mo that the step of your children are ordered, ordained, protected by the Lord. Hindi lang ikaw. Kahit mag-iiyak ka, manalangin ka, kung wala kang integrity, people of God, we need to repent. If you want that your household will be blessed, if you want that our children will be blessed, walk with integrity. Lumakad ka, magsalita ka, mamuhay ka, magbigay ka ng ikapu mo, mamuhay ka ng tapat, sumamba ka ng tapat, may nakakakita man wala. Kapatid, yung pagpapalang yan, hindi lang ikaw ang nakikinabang, maging sa kaapu-apuhan mo, after to the third, to the second, to the first, second, third generation, your children will be blessed. That is I called generational blessing. Ang mangga, pag nagtanim ka ng mangga, aani ka ba kinabukasan? Hindi. It takes years. Didiligan mo ng didiligan. 1 year, 2 years, 3 years. Pero pag nagtanim ka ng kamatis, ng sili, 2 linggo lang may bunga na. 1 buwan lang may bunga na. Pero yung mangga, taon na. Bakit ang tagal? Pero pag nagbunga, sa unang lahi mo makikinabang. Sa pangalawang lahi mo makikinabang. Sa pangatlong lahi mo makikinabang. Ang sasabihin ng mga apo mo, yang mangga na yan, tinanim ni Lola. Yang mangga na yan, tinanim ni Lolo. Huwag mong puputulin yan. Bakit? Dahil hindi lang yung pangatlo, hindi lang yung unang henerasyon, hindi lang yung pangalawang henerasyon, hindi lang yung pangatlong henerasyon. Kapatid, hanggang sa kaapo-apuhan mo, nakikinabang sila sa integridad ng buhay mo. Lead this nation, this world with integrity. Legacy with integrity. Wala po bang palakpakan ng Diyos? What's number 1? Value excellence. Demonstrate consistency. Never stop improving. Give 100% of your time, your gifts. Ano pa? Number 5, display integrity and sound ethics. Tayong mga kabataan, do we really walk with this?
Ito yung pinakamagandang henerasyon to start walking with integrity. If you're married, if you have kids, if you have granddaughters, grandson, this is the perfect time to reevaluate your stand before God. Lord, hindi lang ako ang pagpapalain. Pwede mong sabihin yung sinabi ni Joshua na 24, me and my household, we will serve the Lord. Kaya mong tayuan yan. Ano man ang nangyari? Dahil namuhay ka ng may katapatan. Amen. Successful leaders, successful pastors, successful apostles, successful prophet, evangelist, teachers, successful leaders are intentional and functional. Palapakan natin ng Diyos. Amen. Could we say amen? Any relationship that is not productive, evaluate. Anything that is not productive, anything that is fruitless, evaluate. Why? You need to surround yourself with people of faith. I need to connect to those people who think like what I'm thinking. Are we here? Kailangan may wisdom tayo sa huling panahon ito. Because it affects your destiny. It affects your leadership skill. Amen? Areas of leadership. Number 1, leadership integrity. Second part. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3. Leadership integrity. Yung kanina po, how to develop leadership skills. Ito naman, areas of integrity. Yung mga area ng integrity na dapat nating ayusin. Pahintulutan ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3. Shepherd the flock of God, which is among you. You are called to shepherd the flock. Know the state of your flocks. Hindi naman ako, pastor. Bible study leader lang ako. But still, that is your flocks. Hello. Hindi naman ako ordained. Hindi pinag-uusapan ng ordination dito. As long as you're feeding that people, that's your flocks. Inaalagaan mo yan. Pinakakain mo yan. Tinuturuan mo yan. Hindi mo lang binibisita yan. Niluluhuran mo yan. Pinapanalangin mo yan araw-gabi, Panginoong Diyos. Hawakan mo ang asawa. Hawakan mo, Panginoon. Ang mag-asawang to walang ginawa kundi mag-away ng mag-away. Lord God, mamagitan ka. Pagdating mo magsusumbong si Mrs. Pagdating mo magsusumbong si Mister. Anong gagawin mo? Kakampihan mo isa? Hindi. Manalangin ka. Mamamagitan ka. Ano ang sabi? Shepherd the flocks of God which is among you. Serving as overseer, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. Hindi ka napipilitan. Ang hindi napipilitan, pinagpapala. Pero ang napipilitan, hindi pinagpapala. You need to give 100%. Wholeheartedly, cheerfully, you're doing that in the name of God. Hindi ka sumusuko sa labanan because I'm doing this before God. I will never give up because I'm doing this before God. Ano mang bagay na ginagawa mo, you will never stop improving before God. Wala po bang palakpakan Diyos? Verse 3. Are you still here? Nor as being lords over those entrusted to you, but being example to the flock. Halimbawa ka sa tupa. Ito yung bagay na kinakatakutan ko pagdating sa pamilya ko. Na hindi ako maging mabuting halimbawa sa anak ko. Yung pag tumawag ako ng altar calling, hindi lalapit ang asawa ko, hindi lalapit ang anak ko, yun ang delikado. Sa bahay pa lang po, I see to it that I need to set an example.
Totoo yung sinasabi ko, in and out. I am not here to boast, but I am just aware for what I am doing. Why? Because my children are believers of God. I need to set an example. Kasi po, naging direction po sa akin ito, simula po nung magkaanak ako, we always have a communion every Saturday in the house. Meron po kami Saturday communion. And I have seen how the Lord protected, how the Lord really provided everything in us. At yung po ang isang mahalaga, na una kong pinahalaga, na ang unang-unang ministeryo na binigay ng Diyos sa akin, not the church, but my family. Your church could stand without you, but your family could not stand without you. Alapakan natin ang Diyos. Ang simbahan mo tatayo kung wala ka. Pero ang pamilya mo, hindi makakatayo yan kung wala ka. Kailangan ka ng pamilya mo. You need to set an example to your wife if you're married. To your husband if you're married. Because marriage is a partnership. And partnership brings balance. And balance composed of love and submission. It all starts in the family. Leadership family. You lead your husband, you lead your wife, you lead your children, you lead your grandson. And they'll start saying, gusto ko maging pastora ako kagaya ng lola ko. Gusto ko maging pastora ako gaya ng tatay ko, ng nanay ko. You know what? We start setting an example of legacy. Palakpakan po natin ang Diyos. Leadership integrity. And it warns us against the temptation of love and power. Love and power, ano yun? Leadership or leaders must be aware of being tempted with what? By prestige and preeminence. Pag nakikilala ka na, pag popular na ang pangalan mo, popularity, position, I believe that it always results into pride. Pag nasa taas ka na, bantayan mo. Pag kilala ka na ng tao, bantayan mo. Pag pinupuri ka na ng tao, bantayan mo yon. Oh, marami pong bumabagsak doon. Pag kilala ka na, pag malaki na, pag nasa tugatog ka na ng tagumpay, pag pinaangat ka na ng Diyos, pag sinagot ka na ng Diyos, pag pinasagana ka na ng Diyos, do not forget the Lord thy God who gives you the power to get wealth. Power means the ability to get a positive result. Pag nasa taas ka na, kilala ka na, malaki ng mag-ikapo. The more God bless you, the more you humble yourself. The more God sustain everything in you, the more you humble yourself. Salamat dun sa pumalakpak na isa ron. Tulungan natin siyang pumalakpak. Pagpapakumbaba. Mag-ingat tayo kapag nakikilala na tayo. Pag tinitingala na tayo ng tao. Pag binibigyan ka na ng importansya. Pag nasa posisyon ka na. Pag sagana ka na. How you handle it. How you manage it. Totoo po. I've seen a lot of big men of God fail because of this. Nung nasa baba sila, aggressive in prayer. Pero nung nasa taas, no more prayer. The more God is elevating you, the more God is increasing you, the more God is promoting you, the more you will say, Lord, I am nothing without you. I need your grace. Why? Because it results to the pride. Ano ang sabi niya? In Proverbs 13:10, by pride comes nothing but strife, but with the well-advised is wisdom.
In Proverbs 13:10, by pride. If there is pride, it causes always strife. Pag meron pong division, there is pride. We need to deal with that pride. And if you remove the pride, unity will take place. Hindi mahalaga kung sino ang nakikilala. Hindi mahalaga kung sino ang kilala. Hindi mahalaga kung sino unang nagkamali. Ang mahalaga kung sino ang unang magpapakumbaba. We're here to serve. Are we here? Could we say amen? But in Proverbs 22:4, by humility and fear of the Lord, riches, honor, and life. Grabe po, kabaliktaran. Kabaliktaran po. By humility. Ang sikreto, luhuran mo yan. Ang sikreto niyan, magpakumbaba ka. Ang sikreto ng hinihingi mo, luhod man kaayo, ampo kaayo sa Ginoo. Lisod man kaayo kung walang kuan ang pagampo sa Ginoo. Ha? Tama po ba yung Bisaya ko? Hello? Are we here? Lisod kaayo ang buhi kung wala man ang pagampo sa Ginoo. Hello? Kailangan dinidisciple ako ng asawa ko sa Bisaya. Ewan ko ba ba't siya ang na-disciple ko sa Tagalog. By humility are riches. Honor. Grabe. May kasaganahan. Sabi ko may kasaganahan. May pag-angat. Pag-angat, pagtaas, pagpapala, sunod-sunod na pabor ang darating sa bawat isa sa atin sa araw na ito because God is giving us the instruction as we continue to humble riches, wealth, yung pangako, the wealth of this world, the wealth of the sinner will be deposited, transferred to the righteous. Woo! Feel the presence of God in this house. This is the word of the Lord. Wala pong lalabas dito na walang daladala. Baunin mo to. By humility. Umpisahan mo sa altar mo. Build an altar of humility. Build an altar of prayer. Build an altar of sacrifice. Build an altar of submission. Riches, honor, and life will follow. Are we here? That's leadership integrity. Kapag maangat na ang bawat isa, you need to be aware of this. Letter A, competitive attitude. Competition. We are not called to compete. We are called to complete. Huwag mong tignang mataas ang kapatid mo kaysa, huwag mong tignang mataas ang sarili mo kaysa sa kapatid mo. Competitive attitude, it begins with the heart. That is a seeds, binhi, seeds of envy, seeds of jealousy, and desire for prominence. Gusto makilala. Pag mayroong competitive attitude, nagsisimula yan sa binhi ng envy. Yung bang tinatawag na nainggit ka, nagselos ka, dahil siya umangat, pinagpala, pinaangat ng Diyos. Competitive attitude. Alam niyo yan? Yung kompetensya, pipilitin mong kompetensyahin ang isang tao. No. Are we here? Pero ang totoo, it is a cover-up of our inadequacy. Cover-up yan ng kakulangan mo sa sarili mo. Cover-up yan ng kakulangan natin sa sarili natin. If there is envy, there is jealousy, there is pride. Maging aware po tayo if our children start competing one another. Bakit? Hindi nag-compete yan. Alam niyo mga kapatid, huwag nating ikukumpara yung anak natin in front of others or in front of your elders or sister. Ay, buti, tignan mo tong ate mo, first honor na naman, o ikaw, nakita mo? O tignan mo yung kuya mo, praise God. You start sowing seed of competition.
O, tignan mo yung ate mo, tignan mo yung bunso, ang bait-bait. O, ikaw, bali po na. Ano nangyari? Pumasok yung competition. Realidad po ito, Pilipino. Pumapasok yung favoritism. Kung sino yung malapit. Competition. Amen? Kaya binigyan tayo ng warning ni Apostle Paul sa chapter 3 of Corinthians. 1 Corinthians chapter 3 verse 3 to 4, 3 to 9. Ako kay Pablo. Sabi niya. Hindi po ba? They start comparing one another. We need to stop comparing our children. May kanya-kanyang regalo po yan. May kanya-kanyang pagpapala pong tinanggap yan. Are we still real? Nandiyan ba kayo? At kung minsan pag pumapasok po itong competitiveness, competitive attitude can easily isolate us from the ones God put near us to help us. Hindi mo alam, yung kinukumpetensya mong tao, yung pala yung taong gagamitin ng Diyos para makatulong sa'yo. Kung minsan yung taong kinukumpetensya mo, sinisiraan mo, kinukumpetensya mo, yung pala yung taong makakatulong sa'yo. Grabe. Wala na dito yon. Amen? Wala na dito yon. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen? Could we say amen? Sa buhay natin bilang isang mananampalataya, maging aware po tayo roon. Amen? Number 2, submission. How's your submission to your elders? How's your submission to your pastor if you're a pastor? We must love submission. Punuin mo ng pag-ibig ang iyong puso. Punuin mo ng pag-ibig ang iyong buhay. Why? Because according to 1 Corinthians, love suffer long. It is kind. It is not puff up. It's not envy. Does not behave rudely. Amen? Maliwanag po ba yan? And love will never fail. If you don't want to fail, let love fill your heart. Love never fail. If you want to be victorious, let love fill your heart. Love never fail. Gusto mong wag kang makaranas ng failure? Let your heart be invaded with love. Forgive and forget. Amen. Submission. We must seek authority to under or to stand under. Seek your spiritual covering. What is your covering? How's your covering with your pastor? How's your submission to your leaders? How's your submission to your network pastor? How's your submission to your Bible study leader? Because I believe that no minister can have authority unless he is under authority. Alam niyo po ang submission? Ang submission kasi, your submission is tested kapag may pinagagawa sa'yo na ayaw mo. Hello? Ang submission is being tested kapag may pinagagawa sa'yo na ayaw mo. Hindi po ba? Madaling gumawa pag madali. Pero kung ayaw mo, your submission will be tested. Are we here? Sa mga bata, sa mga anak, hindi po ba ganon? Pag may inutos ka, ayaw? Nakatampong tawag ka na ayaw? Yung pang 11 may palo na. Hindi po ba? Number 2, leadership integrity kanina. Ngayon naman, financial integrity. How you manage your money. Financial management is important. How do you spend your money? Do you give your tithes? Are we faithfully giving our tithes? Pag sinabing financial integrity, anong sabi niya? Sa 1 Timothy 6:10. Oh, hallelujah. Are we here? Yung the love of money. Dito po maraming nalalaglag pagdating sa pera. Hindi lamang po sa posisyon, maging sa pera.
Yung 3 Gs na madalas natin narinig, gold, glory, and girl. Gold, glory, and guys. For the love of money is the root of all kinds of evil. For which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Look at this. The love of money. Look at me. Money is not evil. Money is a good servant, but a bad master. Are we here? Money is a good servant. You don't serve for money. Money will serve you if you serve God. Susunod ang pagpapala sa iyo. Susunod ang pagpapala sa atin. For the love of money is the root. Ang pag-ibig sa salapi. Maraming nalalaglag at maraming bumabagsak pagdating sa pananalapi. Much is given, much is required. Paul says, moreover, it is required that a man should be found faithful. Look at this. Katapatan mo sa maliit. Ang pinagkatiwalaan sa maliit, pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. Yung malaki, nagsisimula sa maliit. Lahat ng bagay, nagsisimula sa small seeds. Everything start with the seeds. Are we here? Money is not evil, but the love of money is the root of all evil. Money is a good servant, but a bad master. It's not about the money issue, but it's about the heart issue. Amen? Marami po ritong bumagsak sa ganyan. Bakit ko naririnig ito ngayon? Because God is preparing us for millions and millions and millions. And millions and millions and millions. Pag bumagsak sa iyo ang pagpapala, how you manage it? How do you manage your money? How do you manage God's money? Anong sabi ni Apostol Pablo? 1 Corinthians 4. Moreover, it is required that a man should be found faithful. A steward is called to be faithful. Sabi sa ibang translation, it is essentially required that a man should be found faithful. It is essentially, sabi sa ibang translation, the most important thing. Being a good steward. He is the owner. We are the steward. Palapakan natin ng Diyos. Siya ang nagmamayari. Pinagpala ka, salamat sa Ginoo. Pinagaling ka, salamat sa Ginoo. Binayayaan ka, nakatapos sa mga mo, salamat sa Ginoo. Binigyan ka naman, salamat sa Ginoo. Sa Ginoo man tanan-tanan. Lahat sa Diyos. Are we here? Kaya sabi niya, it is essentially required. The first requirements of God in the life of Paul, you need to live a faithful life. Faithfulness. Bakit? Dahil binitawan ni King Solomon in Proverbs 28:20, a faithful man shall abound in blessing. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yung mga nagmamadali na yumaman, pero hindi naman dumaan sa katapatan. Ay, purihin ng Diyos. Mga nagmamadaling yumaman, hindi naman nag-iikapo. Sabi mo, wala na dito yon. Sabi natin, wala na dito yon. Amen? A faithful man shall abound. Look at this. Sabi sa NLT translation, purihin ng Diyos, I love this word. The trustworthy person will get rich reward. He is a rewarder to those who diligently seek God. Rewarder ang Diyos. He is a rewarder. Our God is a rewarder. Our God is a rewarder. The God that you serve is a rewarder. Siya ang Ginoo natin ba na naggagantimpala sa atin. The trustworthy person will get rich,
But the person who wants quick riches, he get into trouble. Taya na lang ng loto ba? Kayo, sud kaayo ang buhay. Taya na lang tayo sa loto, sa wedding, sa lahat. Ganun ba? Hindi. But the person who wants quick riches will get into trouble. How do you manage yourself? How do you lead yourself? How do you manage your finances? Sige po, mag-usap tayo ng puso sa puso. Kasi lalabas po tayo rito, baon natin to. By humility, or honor, riches, and wealth. May mga word po na binibitawan ng Lord sa atin. Pag pinagpala ka, humingi ka ng 1 milyon. Humingi ka ng 2 milyon. Humingi ka ng 3 milyon. Hindi pare-pareho ang antas ng hiningi natin. Iba, hiningi ko iba. Pero kung halimbawa, ibibigay ng Diyos sa'yo, sa buwang ito, ang biyayang yan. How can you manage that? Ay, magtutur ako, pastor. Hallelujah. Bago na kagad. I will give my tithes. I will give my seed. Kasi bago pa lang yang hingin mo, before you will call, I will answer. Alam na ng Lord, humihingi ka pa lang. Nagplaplano ka pa lang. Alam na ng Lord. 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 Alam na ng Diyos. He is a sovereign God. Hindi pwedeng hindi alam ng Diyos. Why worry? If God knows it already. Financial integrity. Are we here? Be contented. Be contented with what you have. Balansin ko. Why? Because contentment is a goal of a godly man. Let God raise the standard of your living. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas ng buhay mo. Huwag mong pilitin, do not live beyond your means. Kung hindi mo kaya, huwag. Hanggang dyan lang muna sandali. Ipit ba ng sinturon? But God is a provider. He will always test your faith to believe in greater things. Hello? Hindi nagtitipid ang Diyos pag nagbibigay. Sabi ko, hindi nagtitipid ang Diyos pag nagbibigay. Amen? Pero kailangan bantayan natin. Ano ang sabi sa Proverbs? Romans 13:8. Bumabato po ako sa inyo na kung minsan wala po rito sa notes, binibigay ko po sa inyo ito, binibigay ng Lord. Proverbs, Romans 13:8. Thank you, Jesus. Are we here? Owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Owe no one. That's the person within the congregation must be avoided. Yung utangan ba sa loob ng simbahan? Pag hindi nakabayad, hindi aaten. Unfair sa pastor. Kayo ang gumawa ng problema, tapos hindi kayo aaten. Papalo up kayo ng mga pastor, papanalangin kayo. Ba't hindi umatay kasi nahiya, hindi magbayad? Sabi natin, wala na dito yan. Yung pastor iyak ng iyak magdamag. Ba't hindi dumating, hindi nakabayad ng utang? We need to avoid utang in the church. Yung utangan ng mga kapatid, pag hindi nabayaran ni Maria, aalis si Juana. Apektado yung pastor. Hindi naman yung pastor ang gumawa. Kayo ang nag-usap. Hello? Bakit alam mo yung pastor? Abay, natural. Purihin ng Panginoon. Yan ang problema sa Diyos. Pag nakahiraman, hindi nagkabayaran, bye-bye. Lipat sa ibang simbahan. Sa tingin ko, kinakausap tayo ng Diyos. Sabi mo, kinakausap ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kinakausap ka ng Diyos. Parang unfair sa pastor. Walang kinalaman si pastora, si pastor, biglang hindi dadalo na lang sila kasi meron silang conflict. Oh, no one.
Debts to person within the congregation must be avoided. Are we here? Pay your debts. Anong sinabi niya sa 2 King 4:7? Kinausap nung propeta yung balo. Alam niyo po na ang inyong lingkod ay naglingkod ng tapat. Then she came and told the man of God, she said, go sell the oil and pay your debt. You and your sons live on the rest. Pag meron kayong utang, bayaran ninyo. Pag binigyan kayo ng pambayad, huwag nyo ipang shopping. Pag binigyan kayo ng pambayad, huwag nyo pangukay-ukay. Hello? Humingi ka ng pambayad, bayaran mo. Pag nakita ng Lord, binayaran mo, daragdagan ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, binayaran muli, daragdagan ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, binayaran muli, sasabihin ng Lord, anak, ako na ang magbubuo niyan. Gagamit na lang ang Diyos. Buo na lahat. Cancellation of debts. Are we here? Yung verse 1 dito, lingkod ng Diyos ito. Asawa niya, propeta. Naglingkod sa isang propeta. Verse 1. Tingnan natin. A certain woman of the wives of the son of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead. Patay na. You know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Propeta, pero ang pamilya may utang. Purihin ang Diyos. Wala palang exemption. Dito pala nagkakautangan na rin. Di ba? Asawa ng propeta, naglingkod ng tapat, namuhay ng may katapatan, pero dinil siya ng Lord sa financial integrity. You know my servant is dead, and you know that your servant feared the Lord. May takot sa Diyos. Pero dumarating na yung mga naniningil. Anong gagawin namin? Kulang pa ng pambayad, maging ang aming anak kinukuha na para pambayad. Pero propeta, pinakikinggan ng Diyos. May banal na pagkatakot. May relasyon sa Diyos. But God is telling us tonight, stewardship is important. Financial integrity is important. Whether you are a pastor, a leader, a prophet, an evangelist, every one of us called by God to be a good leader. Stewardship is required by the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Bakit po? Dahil sinabi sa Psalms 37 verse 21, not paying your debts is an act of wickedness. Psalms 37 verse 21, the wicked borrows and does not repay. Nawawala lalo ang pabor. May utang ka. Lord, bigyan mo ko ng pambayad. Pag binigyan ka ng pambayad, ibayad mo. Sabi ko, ibayad mo. Pag nabayaran mo, humingi ka ulit, Lord, kulang pa. Pag binigyan ka, ibayad mo ulit. Dahil ang sabi, the wicked borrows and does not pay. Kaya pag na-born again ka, maging ang financial mo, tuturuan ka. Palapakan natin ang Diyos. Kasi tama yung sabi ng Lord, you will lend to many nation. You will lend to many and not borrow. Amen? He will bless the works of your hand. Okay, look at this. He will bless the works of your hand. How can God bless the works of your hand if your hand is not working? Of course, you'll start working, but you must be a good steward in everything that you receive from God. Lahat ng bagay na tinatanggap mo, sandali para sa Diyos ito. Sandali para sa... You need to distinguish your seed and your bread. Your bread belongs to God and your bread belongs to your family and your seed needs to be planted. Yung bread sa iyo yun, sabi ng Apostol Pablo, sa pamilya mo yun. Pero yung seed, itinatanim yun. Don't eat your seed.
plant your seed. If you eat your seed, how can you harvest? Your harvest determines upon your seed. Sa binhi yan. Could we say amen? Amen po? Okay pa po ba kayo? Alas 4 lang, okay lang po, no? Number 4, sexual integrity. Makikiraan po ako sa inyo. Sexual integrity. Hindi lamang po sa promotion, hindi lamang po sa financial, maging sa sexual integrity ng isang lingkod ng Diyos. Hello? Mahalaga pong binabantayan natin to. Anyway, wala naman si sister, si brother. In James chapter 1 verse 13 to 16. James chapter 1 verse 13 to 16. Basahin natin sabay-sabay. Let no one when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. Then when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. 16. Purihin ang Panginoon. Do not be deceived, my beloved brethren. Sexual immorality begins in the heart and mind. Nagsisimula lagi sa isip at sa puso. Hello? Nandiyan ba kayo? Binabantayan po natin ito. If we are called to be a man and a woman of influence, a leader of the ministry, a leader of your family, a leader to your community, let us protect the sanctity of our marriage. If you are married couple, preserve your sacredness, preserve your marriage. Do not even entertain to the opposite sex. Bantayan po natin. Invest your time to your spouse. Focus your time to your spouse. Naniniwala ko, look at these people of God. If you want that your church will be blessed, it always starts to your marriage. If your marriage is blessed, your family will be blessed, and your church will be blessed too. It always starts through your marriage. Nagsisimula palagi sa relasyon ng mag-asawa. Pag ang relasyon ng mag-asawa maayos, pag ang relasyon ng relasyon ng mag-asawa may kabanalan, may katwiran, that fear of the Lord will flow through your children. Sanctification is the will of God. Hello? Hindi natin nasa grasya naman na tayo, pwede na tayong gumanito. No! Grace will not teach you to sin. Ay Lord, walang palakpakan Diyos. Sa Titus, hello? Grace will not teach you to sin. Hindi ka tuturuan. Kapag nasa biyaya ka ng Diyos, grace will teach you to live a holy life. Sanctification is the perfect plan of God. Young people abstain from all forms of evil, from every images, appearance. Pag sinabing images, appearance, don't entertain. Abstain. Ulitin ko. Don't entertain. Nung nasa Europe ako, sa Roma, dahil first time akong bumiyahero na wala si Pastora. Pagpasok ko doon sa isang coffee shop, hindi ako marunong ng salita nila. Ano yung salita nila? Italian, not Spanish. Spanish sa Spain. So,
hirap na hirap umintindi yung sa coffee shop. Do you have a cappuccino? Ako. So, how much is cappuccino? So, nag-uusap kami. Biglang, can I help you? Sabi ng isang napakagandang babae. Napaka-sexy. Nicole Kidman sa ganda. Sabi ko, Lord, mas maganda ang asawa ko dito. Yeah, kailangan ganun kagad ang respond mo. I'm married. I'm happily married. I am blessed with my wife. I am blessed with my family. Can I offer you something? What can I do for you? Sabi ko, Diyos ko, hallelujah. Pag nagpakita ang demonyo sa'yo, hindi pangit. Dahil ayaw mo ng pangit. Ipakikita niya sa'yo, yung gwapo, yung maganda, yung sasabihin mong, wow. But if you start entertaining, that's the legal rights of the enemy to come in. Submit to God, resist the devil, and the devil will flee from you. You cannot serve God with compromising heart. Hello? Submit to God. A lot of people, they keep on resisting the devil without submission. You cannot resist the devil without submission. Your submission is your divine protection. When you submit, it means you are committed. You cannot submit to God if you are not committed to God. Hello? Are we here? Hindi po ganon. If you are married, invest to your wife. Sow a seed to your husband. Magtanim ka. Go and make date to your wife, your husband. Kasi pagka tayo po, pag may mga asawa na, ba't pa ka nagde-date? Tanda na namin, in Jesus' name. Hindi. You need to nurture. You need to water that relationship. Could we say amen? And young people, be aware. Amen? Amen. In Matthew chapter 5, verse 27 to 28. Chapter 5, verse 27 to 28. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But in 28, thank you, Jesus. But I say to you that whoever looks at a woman to lust, for her has already committed adultery with her in his heart. Tinignan mo pa lang, in-entertain mo pa lang. Kuminsan, mga kapatid, hindi tayo nagiging aware dito. Kala natin ang adultery yung nagkaroon na ng contact to each other. Tingin pa lang ngayon. You need to allow God to sanctify your eyes. Gazing at a woman or a man is funding in the mind. That is adultery. The second look with sexual desire communicates longing and availability if your eyes met. Pag nagpanagpo, hello, mga kapatid, maraming pamilya ang nasira sa Canada, sa US. Hindi lamang po mga foreigner. 3 divorce, 2 divorce. Sabi ko, Lord, children are devastated. Kawawa ang mga bata. Totoo. Kaya hindi ko naman sinasadya ito nung ako po'y nangaral sa isang simbahan. Ang sabi ko, may I introduce my one and only wife. Nagsigawan sila, woo! Hallelujah! And I realized after I ministered, yung iba po divorsyado na pala. Bigat po. Magugulat po kayo pag nasa Europa kayo, lalaki sa lalaki, naghahalikan sa train, babae sa babae, nasa train, masusuka kayo. Masusuka kayo. Wala nang banal. Wala nang pagkatakot ang tao. Unti-unti nang nawala ang fear of the Lord. Lalaki na sa lalaki, babae sa babae, hindi mo matignan, hindi mo man lang ma-rebuke. Bakit? Ipukulong ka. Grabe. Inalis nila ang gospel, kaya nung pag-upo ni Trump, ibinalik ang gospel. Naggalit sila. Dati inalis po Nagkaroon po ng restoration ng Amerika. Pero sa Europa, sa London, masahol pa. Bago ko umilis, nagparada po lahat
lahat, siguro daang-daang mga babae at lalaki hubot-hubad doon sa Tower Bridge. Wala na po. Hindi makakayanan ng mga bata, the new age, the new young generation. They cannot even look at them. Hindi ko matignan. Sabi ko, Lord, salamat sa Panginoon. Blessed is the nation whose God is the Lord. Well, righteousness and justice are the foundation of His throne. Panatilihin natin ang kabanalan. Panatilihin natin ang kaayusan, kabanalan sa pamilya, sa asawa, sa anak. Kung hindi ka sigurado mag-aasawa, huwag ka munang pumasok dyan. Mapapasubo ka. Are we here? Makinig tayo sa ating mga magulang. Yung second look with sexual desire. Sasabihin ng mga lalaki, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Halika, sumama ka. In Jesus' name, you are devil, get out of this man. Are we here? Lust of the flesh. The desire to do. Lust of the eye. The desire to have. And the pride of life. The desire to be. Bantayan po natin. Think about your marriage. Think about your children. Think about your ministry. Pag nakaharap ka na that if you are being tempted, ang lagi mong iisipin, worth it ba ito? Worthy ba ito? Kapalit ng ministry, kapalit ng pamilya, kapalit ng promotion. Yes, you can have the ministry, but at the back of that, what are you doing outside of the ministry? Sexual integrity. Are we getting something? Strive for physical purity. Keep your body holy. Be holy, for God is holy. Avoid every morally degrading or tempting situations. Gusto ko yung tunog na yan. Just flow into that. Search your heart in words, in deed, in action. What are the things that God is dealing us? Renounce. Repent. Let God restore you. And let God revive you. Renounce it. Hindi mahalaga yung nakaraan, ang mahalaga yung ngayon. Lord, I renounce. I recognize that you are the God who will restore me. Amen. I renounce and I repent. Una, i-renounce mo. You need to recognize first. Pagkatapos mo ma-recognize, ma-distinguish, ma-identify, renounce it. Recognize, renounce. Pagkatapos mo ma-renounce, repent. Lord, I repent. Pagkatapos ng repentance, replace the curse into blessing. Replace the curse into blessing. Recognize the Spirit. Renounce the Spirit. Repent. And last, replace. And after replacing the curse into blessing, restoration will come. Are we here? I believe that God has a word for us. God has given us a word. The integrity of your leadership. Financial leadership. You know, there are reasons why a heart of integrity is important to leaders. Maraming kadahilanan. Una, whether we like it or not, harap tayo sa harapan ng Panginoon. Harap tayo eh. Isa lamang ang gusto kong marinig pagharap ko sa Diyos. Well done,
good and faithful servant. Ano man ang sukat na tinanggap mo, whether small, medium, or large, one thing I desire is just to hear the voice of my Father, that He will say, well done, good and faithful servants, come into the joy. You were faithful over few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Yun lang ang maririnig natin. Yun lang ang dapat maitanim sa puso natin. May pinagkatiwalaan ng 100. May pinagkatiwalaan ng 500. Pinagkatiwalaan ka ng 200. Pinagkatiwalaan ka ng 20-50. Maging mabuting halimbawa ka. Be faithful. Pantay-pantayan pagdating sa harapan ng Diyos. Lahat tayo haharap. Lahat tayo haharap. Reason why a heart of integrity is important. Number 1, last. Leadership function on the basis of trust. Tiwala. Pag nawala na yung tiwala sa pamumuno, walang kabuluhan ang impluensya. Leadership function on the basis of trust. Amen? Kailangan may tiwala. Dahil pag nawala na yung tiwala, nabubuwag ang pamumuno. Nasisira ang leadership. Kaya maraming leadership ang nadidivide dahil wala ng tiwala. And you will never manipulate. You will never control. You will never dominate. Let God reign and rule. Number 2, integrity has high influence value. Integrity has high influence value. Yung integridad mo, yung sinasabi mo, yung pamumuhay mo, kung minsan wala ka bang sinasabi, sumusunod na yung tao. They respected who you are. Not what you do, not what you say, but who you are outside of the ministry. Paglabas ka sa ministry, ginagawa mo. Why? Because influence does not come instantaneously. It grows by steps. Yung influence, bro, steps by steps. Hindi mo pwedeng biglain. They always see you. They always watch in you. And they always hear you. Hello? Nandiyan pa kayo? That's why it is so important that we need to connect to the heart of our pastor. To the giftings of our pastor. Let us connect to the visions of our pastor. God honors connection. Connect those people. Connect to the people, those who are connected to God. He honors connectivity. Connect to the anointing of your pastor. Connect to the burdens of your pastor. Connect to the anointing and giftings to the pastor. Connect to the burdens and to the heart of your pastor. And God said, I will bless those who bless you. Palakpakan natin ang Diyos. Integrity means living the truth myself before leaving others. Yung namubuhay ka ng may kabanalan kahit walang nakakakita. Ang lakas ng conviction mo pag nagkasala ka, Lord, patawarin mo ko. Kahit hindi ka nakikita ng pastor mo, Lord, forgive me. Integrity means living the truth myself before leaving others. Kapatid, ano ang ginagawa mo pag walang nakakakita sa'yo? Pag hindi ka na naririnig ng mga taong nakapaligid sa'yo.
has given us the grace to live, to conquer, and to overcome. Let us reevaluate our leadership. Number 4, charismatic personality may draw people, but only integrity will keep them. Charismatic people may draw, charismatic personality may draw people, but only integrity will keep them. Your integrity will keep your people working within you. Amen. Are you blessed? This is the word of the Lord. Amen. Number 5, listen to me. Binabago ng Lord ang mindset natin. Big integrity is a victory, not a gift. Integrity is victory, not a gift. Oy, gifted ako sa integrity. No, it is victory. God has already won the battle. Embrace the example of Jesus Christ. Follow the footsteps of Jesus Christ. Imitate me as I imitate Christ, Paul says. Follow the life of Christ. Follow the life of God. Follow the footsteps and the example of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Follow God. It is a victory, not a gift. Pagtagumpayan mo yan, yung nararamdaman mo, pagtagumpayan mo yan, unforgiveness na yan. Pagtagumpayan mo yung pride na yan. Pagtagumpayan mo yan, envy na yan. Pagtagumpayan mo yung hurts na yan. Pagtagumpayan mo yung nakaraan na yan. Because the battle is over. 2,000 years ago, when Jesus Christ died on the cross, He said, it is finished. Oh, I can feel the anointing this. Oh. Forgive. It is a victory. You won the battle. You are already forgiven. You are already cleansed. All you need to do is just to rise up and say, Lord, I will come again and fight the good fight of faith. You will never leave me nor forsake me. You are with me before the trial comes. You are within me while the trial is over. While the trial is ongoing, you are with me. And while the trial is over, still you are with me. Seven, 6. You will only become what you are becoming right now. Kapatid, you don't need to struggle. Just be who you are. Amen. Don't pretend. Huwag tayong magkunwari kung ano ka, yung ka. Kung ano lang ibinigay sa'yo ng Lord, sige, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Contentment with godliness is a great gain. Last, leaders are to live by a higher standard than followers. I need you to bow down first.
Yumuko po tayo. Talk to God. Leadership. God has strengthened us last night. He prepared our hearts last night for this word. God is a gracious God. He is a loving Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. I like that song. So, lakasan mo. Talk to God. Evaluate your stand. Lord, I miss a lot, but I will turn to you. I believe that you're coming. I believe God is coming. Oh, Lord, I want to restore back my first love with my family, with my loved ones. Lord, if I hurt somebody, Lord, I surrender my life. I surrender my life. Give me the grace to forgive. Give me the grace to forget. Lord, every pain in me, Lord God, remove. I want to start a fresh start. Tumayo po tayo. Tumayo po tayo. Let's all stand. Tindog tantanan. Close your eyes. Piyong ang mga mata. Piyong ang mga mata. Taas ang kamot sa Ginoo. The Word of God is very clear that if you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sin and cleanse you from all unrighteousness. There is no now condemnation to those who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Lift up your hands, I can feel the anointing. Kung hindi nyo po kayang tagalan ng anointing, that wala po kasing usher sa likod, you can still, if you cannot contain the anointing, you can bow down, okay? You can kneel down. Kasi nobody will catch you. Wala po tayong mga ushers. I can feel the heavy anointing that is coming in this house. Holy God, I stand in the office of what you have placed and called me by your grace. You have revealed our hearts. You have spoke and speak in our hearts, in our mind. We know that you are the Lord who have visited this place. Today, Lord, you have cleansed us already. You have already washed our heart by the blood of Jesus. And today, Lord God, in Jesus' mighty name, I declare and decree that no weapon formed against these people shall prosper. Every tongue that will arise us shall be condemned.
This is our inheritance. Holy Jesus Christ, I pray